Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa akin pong mga pakikinig sa iba't ibang mga abogado sa social media, yung palang sinasabi po nilang, halimbawa po sila Senator Trillanes, Senator Laila de Lima, nang sila po ay kinasuhan noon, si Laila de Lima ilalim ni Duterte, si Trillanes naman sa ilalim ng EGMA. Walang naging problema po. At nang basahan sila ng Miranda rights, usa silang sumuko. Yan. Pero iba po yung kaso pala ni Senador Bato. Crimes against humanity. Iba po yun. At ang kaso nila de Lima at saka nila Trillanes noon ay dito lamang sa local court ang kaso nila. Pero ayon sa mga paliwanag ng mga eksperto sa batas na aking pinapanood po sa iba't ibang mga news network, kagaya ng sa Channel 5 yung napanood ko ni Nisan, at tapos yung sa Channel 2, mga eksperto po sa batas. Yung kay De La Rosa, naiiba daw po yun. Walang pakialam ang ating korte sa kanya. Ibig sabihin, yung aresto de mayor, dapat sundin ng gobyerno yun. Kasi meron tayong kasunduan sa ICC. Dapat siyang ibigay. Kasi nga, crimes against humanity. Sa dami pong pinatay o pinapatay, ayon sa datos sa Philippine National Police, 30K biktima ng EJK. Yung tokang o double barrel. Utak po ni Trillanes yan, ay utak ni Bato yan nung araw. So, kung ano po yung pinag-uutos ng matandang digong, kanyang pon, si digong pon niya eh. Ang nag-execute naman, si Bato. Kasi siya PNP, Chief PNP ng Philippine National Police. Naalala niyo po, nung araw, nang binasahan yung prosecutor ng ICC, binasa po yung mga kaso isasampa kay matandang Duterte. Isa sa mga bidyong pinalabas doon, o pinalabas kay matandang digong, yung kill. Yan, paulit-ulit. At yung amunin nyo silang lumaban para mapatay sila. Yan. At doon pala, yung ibinulgar ni Garma, remember Garma? Meron pa siyang nalalabing 10 taon sa serbisyo sa PNP. Nag-resign siya. Then, siya po yung nalagay sa Philippine Charity Service bilang General Manager. At yung General Manager, yan po ay pinatay nila. At sangkot po si Leonardo Carpio, o Carpio yata apelyido, Leonardo, na miyembro naman ng Iglesia ni Cristo. At inamin naman ni matandang Duterte, kaya niya pinili ang Iglesia ni Cristo kasi nga masinop sa paghawak ng pera. Yan. So tumutugma yung
sinabi ni Garma noon sa investigasyon sa 19th Congress na bawat papatayin ng mga pulis, siyang umahawak ng pera si Leonardo, na miyembro ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon na Antikristo sila at kampon ni Satanas. Bakit ko nasabing Antikristo sila? Sapagkat sa kanila po, binaba nila si Jesus. Sa Biblia po, si Jesus anak ng Diyos na buhay. Sapagkat si Jesus po, nang nanalangin siya sa 1:17:1, tumingala sa langit at Ama, sabi niya. So, ang tawag niya po sa Diyos, Ama. At ang sabi ng Diyos naman kay Jesus, yung Thou art the Son of the living God. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, anak ko yan. Ang sabi ni Jesus, Ama. So, mag-ama po sila. Pero sinasabi ng doktrina ng Iglesia ni Cristo na itinatagi ni Yumaong Felix Manalo Isagon, Antikristo, kampon ni Satanas. Si Jesus daw ay tao at hindi Diyos kailanman. E di lalabas ang Diyos pala sa langit. Mateo 6:9, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. Yung pala nga mananasa langit, di lalabas tao rin. Kaya ko po nasabing Antikristo sila. Sipin nyo, si Jesus ayon sa Biblia, anak ng Diyos na buhay. Sabi ng Diyos mismo yan. Ayon sa Mateo 16:17. Kaya binaba nilang gusto si Jesus, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. 1:16. Kaya po sila tinaguriang Antikristo. Pag Antikristo ka, natural kampong ka ng Diablo. Tagasunod ka ni Satanas. Yan, membro po si Leonardo dyan na nagbabayad ayon kay Garma. At ngayon po si Garma naging testigos laban kay Matandang Duterte. Testigos na po siya ngayon kasama yung dalawang dating DDS sa Davao ni Duterte. Yung mga DDS na yon, nagtapat sila, pumapatay sila ng tao. Ngayon sa hearing po sa 19th Congress sa Senado, itinuro mismo ni Matandang Duterte itong si Senator Bato. Yan. Senator Bato, DDS yan. Kasi dinideny ni Bato na DDS siya. O Davao Death Squad. Pumapatay ng tao. Tinuro niya pa eh. Yan. Sabi niya, napanood sa video yan. Sa 19th Congress nang pumunta sa Senado. Booking na booking itong si Bato. Ngayon si Bato ngayon. Nagkakanlong o kinakanlong ni Alan Peter Cayetano, si Tengke, at si Caldero King. Bakit Caldero King? Alam niyo po ba, nung panahon ni Duterte, yung palaro dito sa ginawa sa may kapas. Yung sunugan ng kaldero. Yan. Sa kanya project yun. Sabi nga ni dating Senador taga Iloilo yung laki ng gaso dyan, marami ka na mapapatay school building, sabi niya. Classroom. Nagkaroon sila ng sagutan nun si Frank Drilon. Yan. Kaya natukorin siyang Caldero King. Bakit siya tinawag na Tengke? Pinangako niya yung Tengke, hindi naman niya natupad eh. Nabola yung mga tao. Kaya sa binoto, dahil sa Tengke. Yung problema, si Marcos na yung nakaupo. Paano niya kayo ipapatupad yun, yung kanyang Tengke?
Samantalang nung araw, sabi ni sabi ni Tengkey sa debate sa pagka presidente doon, nagdebate sila ni Marcos Bongbong. Sabi ni Tengkey, kung gusto mo maging presidente, magnakaw ka muna. So, sa madaling salita, ang naging presidente po si Bongbong. Paano niya ngayon ipatutupad yung Tengkey niya? Malabo. So, marami siyang nabudol. Ngayon, kinakandong niya ang isang international criminal na sabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Mabigat po pala. Kaya, yung mga narinig ko sa mga eksperto sa batas, ay talaga palang dapat ibigay talaga itong si Bato ng gobyerno. At ang gobyerno, walang magagawa. O kagaya ni Digong, binigay ng gobyerno. Tumulong siya sa ICC para kunin si Digong. At yan nga, nagtagumpay ang gobyerno. Sabi pa ni Digong nung araw pagkatapos yung basahan ng Miranda rights ni General Torre, ano bang kasalanan ko? Aba, nagtatanong kung ano daw ang kasalanan. Mukhang nagkaroon na sakit na amnesia. Yung pinapapatay niya, na sinagawa naman ni Bato, ngayon si Bato ngayon ang namumroblema. Ang sabi niya, nagdadadalal kahapon sa Senado. Worst government. Yung gobyerno pinatatakbo ni Bongbong Marcos. Worst. Masama. Kahapon habang nagdadadakdak sa Senado, pagkatapos niya makipagkarera sa mga NBI, nagipagkarera, gusto niya pala laro ng bata, takbuhan. Naturalmente, pinaliwanag po ng mga abogado, yung mga nagpapaliwanag natural, habulin siya kasi tumakbo siya. Kasi sisilbihan siya ng warrant of arrest. Ayaw niyang mauli, tumakbo siya. Di natural, anong gagawin mo? Sabi nga ng mga eksperto sa batas, kung ikaw yung uhuli, anong gagawin mo? Di habulin mo siya. Kaya gusto pala di ba to, takbuhan, maglaro sila ng batang takbuhan. Yung pambata yun Ako nung bata ako, mahilig ako sa takbo, kaya mabilis akong tumakbo nun Kasi nasanay ako sa buhangin, malapit po kami sa ilog. Pag mabilis ka tumakbo sa buhangin, mas mabilis ka tumakbo dun sa patag na walang buhangin. Kaya ako noon, mabilis akong tumakbo. Ngayon, sabi nga ng mga napakinggan kong mga eksperto sa batas, international, local. Kaya lang pinakalma lang muna. Pero hindi uhobra yung gusto ni Cayetano. Sipin niyo po, isang born again si Cayetano. Hindi ko lang alam kung anong simbahan niyang kinabibilangan. Pero merong nabubuo sa akin kay Sipan. Pero hindi ko sasabihin, makaiba naman yun Sipin mo, kung maka-Diyos ka, nagkakadlong ka ng kriminal. Alan Peter Cayetano. Kapon, magsalita si si Marcoleta ng Iglesia ni Cristo. Tapos papalit naman magsasalita si Joel Villanueva ng Jesus is Lord Church. Sipin niyo po yan, maka-Diyos daw siyang mga yan. Simbahan sila. Pero pinoprotektahan nila yung kriminal na si Bato. Isipin niyo po yan. Pinoprotektahan si Bato na isang international criminal, sabi ni dating Senator Trillanes. Kanina, napapanood sa mga video ang sinasabi ko. Kaya, meron pa ako nakita, tinawag silang 13 udas. Kung hindi dumating si Bato, hindi nila mapapalitan ang liderato ng Senate. Kasi, sabi nga ng mga iba, nababasa ko kaya biglang kinausap si Bato ni Peter Cayetano para bumoto, para
makuha nila yung Senado at nagtagumpay naman sila. Pero nagkaroon ng ganitong komosyon. O, kita nyo? Nakuha nga nila yung Senado. Ang purpose, ang sabi ng mga mirong, kaya kinuha yan, ayaw na nila yung impeachment ni Sara. At salamat sa Kongreso. Saludo sa mga congressman, congresswoman, party list na bumoto against Sara Lustay Piatos. Na-impeach na po siya sa Kongreso. Majority. 25 lang yata yung kumukontra at siyam yata yung nag-abstain. Yan, nag-place na yung abstain na yun. Kaya, pero biyaya ng Panginoon, umubra naman. Nanalo naman ang impeachment laban kay Lustay. Kaya, saludo po mga congressman, congresswoman, mga party list representative. Balik tayo. Dapat, sino po bang gumugobyerno yan? Si Bongbong. Hindi naman po dadalhin sa ICC ang kaso kung sa panahon ni Digong Duterte nagkaroon ng ustisya. Kaso wala eh. Natural, saan sila to? Ingi. Ayon sa mga paliwanag ng mga eksperto, natural. Kapag hindi gumagalaw ang gobyerno sa mga kaso, yun, doon po pala pumapasok ang ICC. Pero kung gumalaw sana noon, walang ICC nakikialam. Yan pala ang role ng ICC. Kapag ang gobyerno hindi gumagalaw sa mga kaso, kagaya ng gobyerno ni Duterte, hindi gumalaw yung mga reklamong ito. Yung lahat ng reklamong ito, na tumulong si Atty. Conti, yung babae, at si dating senador, Sonny Trillanes. Doon nila dinala sa ICC. Ganyan pala ang proseso ng batas. Pag ang batas ng gobyerno mo walang gumagalaw, pwede ka pala tumakbo, humingi ng tulong sa ICC. At doon sila humingi ng tulong at tumugon naman ng ICC. Kaya naglabas sila ng warrant of arrest para kay Tatay Digong ng Davao. Sabi ni Kauman, Tatay Digong, tatay na niya, si Digong, bakit? Naging bilyonaryo siya sa loob ng isang taon na serbisyo. Ang tanong ito, kaibigan, saan galing yung pera na binayad dito? Sinasabi dito, mahirap lang kami. Pinakikita, natutol, may kulambo, kumakain sa mga sari-sari store. O mahirap kami, sabi niya. Saan sila kumukuha ng pera? Yun ang tanong. 150 million monthly si Kikapman. Kaya naging bilyonaryo, within 1 year. Nag-resign na siya ngayon. Siguro sabi ni Kikapman, tama na ito. Okay. Saan siya kumuha ng pera? Pambayad kay Kikapman. Natural, ang yan ang sinasabi ni Stan Trillanes. Ogo, drugs, kung ano-ano pa. Ang resources nila. Pati COVID-19, ginawang negosyo po. Sino nag-negosyo? Yung mga inchik na kinuha ni Duterte noon. Sipin nyo, ayon kay Senador Richard Gordon ng Blue Ribbon Committee, noon, panahon ni Duterte, wala nga silang pera. Wala sila sapat na pera, pero nanalo sila sa kontrata. Bilyon, at pinakita po yung mga kotse na nabili nila dahil po nakakuha sila ng kontrata. Yung pang mga hintik na yun, ito yung mga kaibigan ni Duterte. So, anong nangyari? Pumasok ang libo-libong taong in-check. Naalala niyo ba yung mga record nila?
Sa Davao pala ginagawa yung mga record nila, birth certificate, kung ano man yan. Dapat sa NSO Manila gawin, hindi ginawa pala yung sa Davao. Eh, siyempre, money talk yan, pera yan. Yan ang ginawa ng po. Gumawa sila ng karumal-dumal na krimen sa Pilipinas. Yan ang binulgar naman ni Sonny Trillanes ng dating senador. Pati yung pagkakapirahan ni Sara. Pati yung asawa niya. Yung asawa niya, nag-akyat sila ng kaso sa korte sa Quezon City na deny. Si Sara umakyat naman sa Senado, pati yung mga ibang abogado ni ni ano ba, yung nagtago sa ilalim, yung nahuli ni Torres, doon sa Davao. Nagtatago siya sa ilalim ng lupa. Pero pala siya secret underground. Kaya pala kahit anong gawin ng ikot ng NBI, ay na si IDG walang makita. Buti na lang may nagtip. Yung babae sa Amerika. Yun ang nagbulgar. Kaya ginawa ni General Torre na si IDG. Yan eh. Ayun. Nilagyan ng aparato. Nalaman. Kaya napilitan lumutang ito si Kibuloy. Sabi niya sumuko. Hindi. Nahuli talaga. Wala na siyang lalabasan eh. Nakuha. Kaya ngayon umiimas ng bakal sa Pasig. Yung kanyang sanggang dikit. Doon naman sa Netherlands umiimas. Naalala nyo? Lahat ng ari-arian ni Kibuloy pinagkatiwala niya kay Matandang Digong. Eh yung pala, sabi, kaya ni sinabi ni Trillanes, alala ko pa noon, sabi ni Trillanes nung nabasa ko ito, may mga previous lang. Ang totoong may-ari ng kingdom ni Apollo Kibuloy ay si Duterte. Nung araw naman, sabi ni dating abogado, Kalbo, si abogado, parang Buda yun eh. Abogado namin yun eh. Housing, si Toto Housing. Para hindi mahabol yung mga pera, ilagay mo sa simbahan, sabi niya. Yun ang paliwanag niya. So, tama si Trillanes. In short, yung pera ng taong bayan na ninakaw ni Duterte, na inamin niya sa kanyang video, pinalabas sa ICC. Nagnakaw nga ako eh. Ngayon, basta sabi niya pa eh. Coated duck sa mukha namin. Ano ba yan? Yung isda, mahuli sa sariling bibig. Yeah. So, tama si Trillanes. Kaya pag isa pala tatong nagmamayari ng kingdom, kumbaga, dami lang pala ito si Kibuloy. Okay? Sige, ganito na lamang po. Ito'y nababasa ko lang, naririnig, napapanood sa social media. O, baka napapanood yun. Hindi pa ninira ito. Higit sa lahat ang Diyos. Amen. Ang kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Lagi po kayo magdasal, lalo na po sa panahon natin ngayon. Mahirap na po ang buhay ngayon, kaibigan. Pahirap. Mainit ang panahon ngayon. In the few days, ang init talaga. Bye.